Ano bang karapatan? Ano bang kapangyarihan? O kahit gaano mo tawagin yan, meron ang Raffy Tulfo in action para humawak ng kasong ganyan. Kayo pa yung mag-i-endorso sa pulis. Seryoso ka? Nakikita nyo ba yung ginagawa niya dito, mga kabatas natin? Pinapalabas niya, mga kabatas natin, na lahat siya. Nagkumpisal sa kanya, kahit hindi. Spoiler. In-endorse niya yung kaso kahit in the first place, hindi naman sa kanya yung kaso. In the first place, hindi naman talaga dapat ikaw nag-iimbestiga dyan at wala kang karapatan mag-imbestiga. Ini-endorse na parang hinawakan niya yung kaso. Hindi ka nga makarefer dyan kasi nga sila naman talaga ang may hawak ng kasong yan. Niloloko mo lang yung mga Tulfonatics. General, endorse po namin itong kaso sa pagpaslang kay Sherlyn Ini-endorse namin. Oh my goodness. May Santos. Tinang ko po agad yan, sir. Immediately po, tatawagan ko po yung ating keep Mga up. kabatas natin, lahat, pati yung mga nagtatrabaho sa private na kumpanya. Pag nag-endorse ka ng isang bagay, hinawakan mo yung isang bagay, di ba? Kunwari, mga kabatas natin, i-endorse mo ang isang transaksyon. Sale, kunwari. Oh, hindi na ikaw may hawak, tapos na yung trabaho mo. Nagawa mo na. Kunwari, doon sa bentahan, ikaw yung gagawa ng deed of sale. Hahawakan mo yung kaso ngayon. Gagawa ka ng deed of sale. Tapos mo nang nagawa yung deed of sale, i-endorse mo ngayon sa kasama mo. Sasabihin mo, i-endorse ko na yan kasi nga, nagawa ko na yung trabaho ko. Ikaw naman ngayon, papirmahin mo yung mga tao na pipirma dyan at notaryuhan. Itong si Raffy Tulfo mag-i-endorso ng kaso sa PNP. Anong kapangyarihan o karapatan ni Raffy Tulfo kung meron man para mag-endorso ng kaso? Niloloko talaga yung mga tao. Police para ma-follow po yung kaso niya. Joko, salamat sa pagpunta. Mrs. Patricia. Mga kabatas natin, ito daw yung suspect. At tignan natin kung paano nang-umpisa lahat. Lokohin nyo na naman. Ma'am, thank you sa pagpunta dito sa tiwala. Meron pong taong Sabi ni Journey to Understanding. Question, attorney, are you acting as a private individual if you are being addressed as senator sa show? Alam nyo yan kasi ang gray area dito eh. Kasi sinabi niya rin, mga kabatas natin, na yung paglabas niya dito sa Raffy Tulfo in action, may term siyang ginamit eh. Parang yung term na ginamit niya in English, I cannot find the right term, pero parang parte daw ng pagiging senador niya ito. Anyway, baka maisip ko, no? Maisip ko yung English term na ginamit niya. Pero parang incidental daw, no? Incidental daw sa pagiging senador niya, yung paglabas niya dito sa Raffy Tulfo in action. Yun yung sinasabi niya. Yun yung sinasabi niya, mga kabatas natin, no? Yun yung sinasabi niya. Parang extension, parang hindi extension yung sinabing term eh. Hindi rin incidental. Yun, very good, Joshua. Talino. Constituent work daw. Constituent duty niya bilang isang senador. Pero ito yon. Ito yung sinabi niya. Constituent work niya daw yan. Mga kabatas natin. Kaya siya tinatawag na senador dyan. Tapos pag titignan yung mga kabatas natin, kapag merong mga tao dyan na hindi niya gusto yung mga sinasabi, ipapahiring niya sa Senado. Constituent work. Yan yung sinabi niya dyan. O, tuloy natin. eyewitness daw siya doon sa pamamaril at kayo po itinuturo. Alam niyo po ito. At yung pong taong Yan, mga kabatas natin, eyewitness siya. So, merong eyewitness dun sa nangyaring pagpaslang sa Dalagita sa Taguig, di ba? Ngayon, itong si Raffy Tulfo, mga kabatas natin,
anong ginagawa niya dito sa pag-i-interview dito sa lalaking ito. At sa pagsasabi kung sino yung mga witnesses ng kabila, di ba? Kung sino o ano yung mga ebidensya na nakuha ng kapulisan. Tapos i-broadcast. Panira talaga. Ikaw ba? Ito simpleng-simple lang eh. Kahit nung naglalaro ka ng baraha, pusoy, ipapakita mo ba yung baraha mo dun sa kalaban mo? Pag pinakita mo yung baraha mo sa kalaban mo, disadvantaged ka na. Ang ginagawa ni Raffy Tulfo dito, dahil galit na galit siya sa pulis at sa kapulisan, in general, mga kabatas natin, binubulilyaso niya lagi yung mga operasyon ng pulis para meron siyang maibutas sa mga pulis. Di ba? It's very obvious. Naghahanap siya ng dahilan para itong mga operasyon ng pulis ay mabulilyaso. Para susunod na mag-privilege speech na naman siya doon sa Senado, pwede niya pa rin sabihin na walang kwenta yung mga pulis na yan. Na yung mga pulis na yan, tiwali o bobo lang o tanga. Na yung mga pulis na yan, sila ang dapat katakutan. Sabi dito, galit siya sa pulis, pero nag-i-endorse siya ng kaso sa pulis. It's all his plan. Plano niya lahat yan na ganyan ang gawin niya. Makialam, manggulo, para pwede niyang gamitin yan laban sa mga pulis kapag gusto niya. Di ba? O, sabi ni Mark Anthony Ostunal, nababaliw ka na yata sa inggit ay hehehe. Wala ka naman natulungan sa mga OFW. Si Tulfo, marami na natulungan. Ikaw parang tao na may puwet ng manok. Thank you, Mark Anthony Ostunal. Ang daming natulungan na OFW ni Raffy Tulfo. Lalong-lalo na yung mga natulungan niyang mawalan ng trabaho sa Kuwait. Ilan yon? May 700 na napauwi. Kailan lang, no? 500 to 700 na napauwi at nawalan ng trabaho. Tapos may 3,000 as of then, before ha. Parang ilang months na yon? Ilang months ago yon? 7 days pa lang mga kabatas natin, meron na siyang natulungan na OFW na 3,000 na nawalan ng trabaho na dapat papunta sa Kuwait. Ayan. Mark Anthony Ostunal, ang galing ni Idol. Ang dami niyang natulungan mawalan ng trabaho. Very good, no? Dito rin, may mga tutulungan din siya, mga kabatas natin, na mga tao na gumagawa ng masama para sirain yung investigasyon. At makikita nyo sa dulo dito, mga kabatas natin, the same template as Jovelyn Galieno. The same template as Jovelyn Galieno. Tignan natin. Sinasabing nakita ng pamamarin yun kung sa victim, kilala ko yun. Opo. Sino po siya? Ito kilala ko yun. Opo. Isipin niyo mga kabatas natin na ito, binisto na nila lahat dito sa pinagbibintangan nilang tao kung sino. Diba? Yung eyewitness nila. Di ba ang mga eyewitness pinoproteksyonan yan? Bakit? Kasi nga, sila yung susi sa krimen. So as much as possible, hindi mo i-expose ang personality niya. Ngayon, kung ito, tao nga ito, ay may kinalaman, o kaya isa siya sa may kinalaman, sa tingin mo ba, maganda na i-expose mo sa kanya kung sino yung mga eyewitnesses? At tanungin sa kanila kung kilala nila o hindi. Eh pag kilala nila, di mas delikado. Paano ho kayo nakikilala? Isang beses po nagkaibigan po kami. Kasama ko yung mga kaibigan ko sa mga po. Anong motibo bakit niyo po itutuloy yung babanggitin ng pangalan kaya itutuloy ang gunman? Ano po motibo niyo? Tingnan mo yung tanong ni Raffy Tulfo, no?
Anong motibo niya bakit ituturo ka na gunman? Bakit sa motibo ba umiikot ang kaso? Di ba nasa ebidensya? Away po kasi namin. Kasi yung, ano po, kapatid niya, yung gawa niya. Kasi di na lang po pinansin. So, lagi niya po kami inaaway. Hmm. Dahil doon, Rafi Tulfo, sa tanong mo na napakaganda, may nakuha ba tayo? Wala, kasi walang kwenta yung tanong mo. Bakit ka ituturo? Hindi dapat ganun yung tanong. Tingnan nyo, doon sa kabila, doon sa nagtuturo, siya dapat ang magsabi. Magpakita ng ebidensya. Magpatunay doon sa kaso niya. Bakit baliktad? Bakit baliktad? Kung malakas naman yung witness mo at nakita niya talaga, bakit kailangan mo ng motibo? Tapos feeling niya ang galing-galing niya. Kaya sabi ni Harold, burden of proof. Burden of proof sa accused. Ganun ang ginagawa ni Rafi Tulfo eh. Kasi pag pumunta daw sa Rafi Tulfo at nagsabi na ikaw ay masama kang tao, hindi daw siya pupunta sa Rafi Tulfo kung nagsisinungaling siya. Eh ikaw nga mismo, Rafi Tulfo, sinungaling ka. Sinabi mong hindi ka tatakbo ngayon. Wala pa yung kandidatura sa presidency. Tumatakbo ka na. Ano na hamon food service? Itong nagtuturo sa inyo, na tinuturo ka na marid. Tignan nyo. So tinuturo ka. Ewan ko kung talagang anong mangyayaring resolution dito na ginagawa lang niya lang chismisan. Eh pag pumunta ka naman sa korte at tinuturo siya, syempre i-cross-examine yung nagtuturo para alamin kung nandun talaga siya nung nangyari yung krimen.